Kinuwento sa akin, may nagkwento talaga sa akin. Alam mo ba, Natbay? Kung sino man yung kausap mo, sabi niya, hindi ka nagkakamali sa ano mo. Kasi, alam nyo, ayoko na lang magsalita. Siguro naman, alam nyo naman na may mga kakilala po tayo dyan, di ba? May mga kakilala tayo dyan sa Senado at sabi ko nga, akala nila, sa Senado ko lang nalaman ito. Actually, may kakilala po tayo mismo sa DBM. Nako, ano ho yung DBM? Department of Banat mo. Department of Budget, di ba? Management. May kakilala ho tayo dyan. Hindi ko na lang sasabihin pero pag hinalungkat ninyo, maraming nakapwesto dyan ang panahon pa ni Duterte. Alam nyo, eto yung kwento ko ha. Yung 12 billion, saan ba napunta yan? Para sa kaalaman nung kahapon na hindi ho nakakapanood, yung 12 billion, isa sa mga dahilan kung bakit nainis yung ibang mga senador kasi dapat yung 12 billion na yon ay pondo ng Senado. Dapat yun, pondo ng Senado ho yung 12 billion. Pero anong nangyari, napunta sa ibang departamento. Okay? Napunta ho sa ibang departamento. Alam nyo kung kanino napunta? Ha? Hindi sa kamera. Hulaan ninyo ko saan. Sige. Ang makatama ay merong 500. Sige nga, kung meron nakaano. Tingnan ko kung may makakatama. Sa Luzon? Hindi. Kay Tambi? Hindi. Bitin na ba kayo? Ha? Sa DSWD? Hindi. Akala ko nga sa DSWD. Pero nung kinuwento sa akin, naku po, patay ka. Hindi? Naku, hindi din. Ayun! May tumama! Oy! May tumama! Mukhang merong eto, kakwento ko na. Alam nyo kung saan? Walang iba kung hindi sa Comelec. Yung 12 billion, okay? Ano lang natin nandito kasi sa aking isang yung 12 billion napunta ho sa Comelec. Ito kwento ha. Ito. Sandali baka mamaya mabasa ninyo sa salamin ko yung nag-message sa akin, patay tayo dyan. Ang source ko galing sa loob Ito ang original, hindi sa bulsa, napunta ho sa departamento ng Comelec. Ang original na budget o yung general appropriation ng budget ng Comelec ay 4 million. Okay? 27 billion. Okay? 27 billion ang original na budget. 27 billion. Tapos, nagkagulatan kasi bigla po itong naging 40 billion 103 million 801,000. Okay? So, from, para lang sa akalaman ninyo, 27 billion 103 million 801 naging 40 billion 103,801. More or less, 12 to 13 billion ang nadagdag. Kung kukumpitin nyo yun, okay, more or less 12 to 13 billion ang nadagdag. Kasi 27,103 comparing to 40 billion. Sa madaling salita po, napunta sa Comelec. Sandali. Itong mikropono natin nakakabuisit Ayan. Yung dadagdag na 14 billion
Alam nyo kung saan ilalagay ng COMELEC. Monitoring the implementation of conduct of election and political exercise. Sa madaling salita, sa botohan tungkol sa tiyatya. Doon mapupunta yung 12 point something billion. Okay? Kaya nga from 4 billion na pondo ng eleksyon, ayun ang original eh. Okay? Sa COMELEC, 27 billion ang kanilang pinakapondo at ang pondo sa eleksyon, 4 billion. Naging 16 billion 308. Ibig sabihin, nadagdagan ho yun ng hinggit kumulang mga 13 billion, 12 to 13 billion na nadagdag. Kasi nga po, from 4 billion na gagamitin para sa eleksyon, madadagdagan ho at magiging 16,300 billion. Ganong kalupit. So, anong ibig sabihin nito? Ganito po. Ang ibig sabihin, kikwento ko lang para maintindihan nyo. Bakit natanggal si Zubiri? Kasi maraming mga senador ang nag-question yan. Akala ko ba, ito ang sabi ng ilan dyan, akala ko ba, Zubiri, you are against tiyatya? Diba? Hindi nyo pinipirman yung tiyatya. Pero bakit na-divert itong pondo na to at napunta sa COMELEC for election purpose? Maraming tumaas ang kilay ng mga senador doon. Nainis sila bakit nangyari yon. So ibig pong palang sabihin, kunwari, di umano si Zubiri ay against tiyatya, pero pailalim, pinapayagan niya yung ganyang budget. Kaya nga papansinin ninyo, if you would rewind it, di ba sinabi ng COMELEC nun, wala kaming budget para dyan. Nasa news yan, lumabas yan sa news. Wala kaming budget para dyan. Mula nung lumabas na yon, pinayagan ng Senado na ma-divert yung 12 billion sa COMELEC. Na kinagalit ng ilang mga senador dahil hindi sila man lang tinanong at bakit iba yung kwento, yung iba yung labas ng bibig ng Senate President namin at iba yung nangyayari sa likod. Nagigets nyo? So, etong issue ng pagpapalit ng leadership sa Senate ay dahil diyan sa issue ng tiyatya. Nagigets ninyo? Kaya nga, malakas ang loob ko magsalita dito. Oy, sandaan niyo, nasa Pilipinas ako ha. Ibig sabihin, anytime pwede nila ako ipatawag. Anytime pwede nila akong anuhin dito sa Pilipinas. Hindi kasi minsan maintindihan ko, kunwari, madaldal ka, nasa ibang bansa ka kasi alam mong ligtas ka, hindi ka pwedeng ipatawag. Ako po, nasa Pilipinas ako. Kaya kong humarap. Ang problema po kasi, meron akong hawak na dokumento. At yung dokumento na yan ay public document. Ngayon, eto, hindi ko muna ipapakita yung dokumento. Ipapakita ko sa inyo yan bukas. Aantayin ko munang kumontra yung mga dapat kumontra bago ko sila ipahiya. Kasi sigurado ako may mga kukontra dyan eh. Pero bibigyan ko na kayo ng tip. Hanapin nyo sa GAA yan. Ibig sabihin, hanapin nyo sa budget yan. Itong nakaraang budget na ipinasa. Makikita nyo yan. Okay? Makikita nyo yan. Hindi ho yan private document. It's a public document. Makikita nyo po yan. I-google lang ninyo. Matuto lang ho kayong mag-google. Matuto lang ho kayong mag-google dahil naandun po yun. Hindi ho yan sikreto. Nakalusot lang yan in public eyes
Hindi lang niya nabusisi ng mga ilang media, kasi alam mo na, bayad yung ibang media, may nagtimbre lang sa akin. Ganat bay, gusto mo malaman talaga kung ano totoo? Ito, totoo. May dokumento to. Hindi ako, una-una, hindi ako tumatanggap ng ganyan. Galit na galit ako sa ganyan, yung expose. Kaya lang yung expose ko, opisyal eh. Nagtatrabaho pa ngayon eh. At di naman kayang tanggalin yung basta-basta. Yeah? At the same time, sabi ko, meron bang dokumento yan? Oo, eto. O, puntahan mo ito. Etong link na to, puntahan mo ito. Nasa ano yan? Nasa public, kasi tandaan no, ang budget nakapost yan. Nakapost po yan sa social media. May website po diyan para malaman ng ang budget, 'di ba? Nandun po 'yun. So makikita nyo, walang pagsisinungaling 'yun. Katotohanan 'yun. General Appropriation Act o GAA ang tawag diyan. So ibig sabihin, nako. Kaya natuwa ako bigla nung nalaman ko 'to, buti na lang nasibak yung si Zubiri. Kasi iba pala yung kwento niya sa masa, sa public, na kesyo ayaw niya daw yung tsa-tsa, pero pinalusot niya yung budget na yan para pondohan ang kung anumang magaganap na eleksyon para ho sa tsa-tsa. Anong kulay ng ahas na yan? Puting itlog. Again, sa mga kung may question sa akin, Google lang ang katapat. Ayokong kayo, spoon feed kayo. Para matuto kayo mag-Google. Pero kung ayaw nyo mag-Google, balik kayo tomorrow. Ipapakita ko sa inyo tomorrow. Ngayon, in relation to that, anong kinaugnayan nitong meeting sa Malacanang? Naturalmente, yung meeting sa Malacanang talagang last week pa yon na invite sila. So bakit tinuloy ngayon? Siyempre, nanliligaw ang presidente. That's a normal scene sa politics. Kailangan there will be harmony between the executive and the legislative, which is the Senate and the Congress. Congress, wala naman silang problema dyan eh. Sa Senate, talagang liligawan nila yan. Talagang kanilang ipe-pressure ang Senate na pumayag sa tsa-tsa. Tandaan ninyo, this is all about tsa-tsa. And now I understand why Senator Bongo, Tolentino, Bato, and the Cayetanos are in the side of Chis Escudero. Kasi ayaw nilang matuluyan yang tsa-tsa na yan. Kaya nga maniwala kayo sa hindi. Sinabi ko talaga ito doon sa source ko. Sabi ko, sigurado ba yan? Kasi talagang babanat ako dyan. Pagka itinuloy nyo yan tsa-tsa na yan, babanat talaga ako dyan. Pagpasensya nyo na, hindi nyo ako mapipigilan. Kahit magkakaibigan tayo, I'll be objective in criticizing why kaya pala naman nagkapalitan dahil dyan sa tsa-tsa. Hindi. Contrary to what you're saying, Banat Bay, sabi sa akin. Kaya nga nagkaroon ng dyan para mapigilan ito. Kasi ang galing ng galawan daw dito sa Senate nung panahon ni Zubiri. Ang galing daw ng galawan sa panahon ni Zubiri. Mukhang hindi sila kasi hindi nyo napansin. Tama nga nung pinarealize sa akin to. Hindi pa ba napansin, Banat Bay? Nung una si Zubiri, ayaw. Tapos nung pangalawa, siya na mamumuno. Nakita nyo, napansin nyo, una ayaw niya eh. Pangalawa, siya na mamumuno tungkol dun sa ayaw niyang kamera, siya na mamumuno. Tapos diyan naganap yung paglipat ng 12 billion from the Senate
going to Comelec. So, ibig sabihin, anak ng tutsang kalabot, natarantado pala talaga tayo dito. Ganun pala talaga yan. Oh. Tapos, pinalalabas ngayon ng mga bangag vloggers. Hindi, pinalalabas nila ngayon ng mga bangag vloggers na parang ang dating nito bakit daw natin sinipa si Zubiri pro Duterte daw yan, may mga ganyan-ganyan sila, 'di ba? Kaya ang dahilan yan kaya sinipa yan kasi dahil dun sa PDEA. Well, it has nothing to do with the PDEA pala to. Yun palang katotohanan dito, there has nothing to do with PDEA. And did you see? Ano nangyari? Tuloy-tuloy pa rin si Bato. Siya pa rin ang pinuno ng itong magdidinig doon sa PDEA, tuloy pa rin. Nakukuha ninyo? Walang pagbabagong magaganap. Ibig sabihin, kasinungalingan yung sinasabi ni Zubiri na pinigilan siya, pinatitigil sa kanya yung PDEA. Kasi logic dictates kung totoo yung sinasabi ni Zubiri na kaya siya tinanggal o kaya may influence from di Malacanang o hindi man niya sabihin, pero ganun na may ibig sabihin nun. Kung may influence from Malacanang, natanggalin siya dahil daw dito sa pinayagan niya si Bato, bakit tuloy-tuloy pa rin si Bato? You understand? Bakit tuloy-tuloy pa rin yung hearing ni Bato? Bakit umiyak si Bato? Sabi nitong isa, talaga namang iyakin yun Mahilig, hindi, alam mo, there's nothing wrong with iyakin na tao Just to be, ako din naman, iyakin din naman ako Lalo na pagka gutom na ako joke. So, iyon pala yan. Ang lupit nito.